Ayane, bitawan mo na ang kamay ko. Mas kailangan ako ni Rhea ngayon dahil mahina ang puso niya at mabilis siyang mahilo sa usok. Kaya mo na ang sarili mo. Bumbero ang pinakasalan mo, kaya dapat matatag ka. Ang mga salitang yon ni Mateo ay kasing lamig ng yelo, isang malupit na kabalintunaan sa gitna ng naglalagablab na silid ng kanilang wedding reception. Habang binibitawan ni Mateo ang kanyang kamay, nang may puwersa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ayane. Ang usok na kulay abo at amoy sunog na tela ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng paligid. Ngunit mas masakit ang dilim na dulot ng pagtalikod ng kanyang asawa. Nakasuot pa si Ayane ng kanyang puting trahe de boda, ang simbolo ng bago nilang simula. Ngunit ngayon ay punit-punit na ito at nadadaganan ng isang mabigat at nagbabagang bahagi ng kisame. Isang oras pa lang ang nakalilipas mula nang mangako sila sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa hanggang sa huling hininga. Ngunit sa unang pagsubok ng tadhana, ang huling hiningang iyon ay tila kukunin na sa kanya, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa pagtataksil ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ramdam ni Ayane ang bawat pintig ng kanyang puso na tila unti-unting napapagod at nauubusan ng pag-asa. Ang init ng apoy ay hindi na lamang nararamdaman sa kanyang balat, kundi nanunuot na rin sa kanyang mga buto. Na tila ba sinusunog ang lahat ng alaala ng kanilang 5 taong pagsasama. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot at mahapding lalamunan ay isang mahinang ungol ng pangalan ni Mateo. Nakita niya sa gitna ng malabong paningin ang likod ng kanyang asawa, ang malapad na balikat na dapat ay kanyang sandigan, na unti-unting lumalayo habang karga-karga si Rhea. Si Rhea, ang babaeng laging naroon sa pagitan nilang dalawa, na ngayon ay nakayakap ng mahigpit sa leeg ni Mateo habang nagkukunwaring ng hihina. Ang kamay ni Ayane, na puno ng sugat at abo, ay dahan-dahang nalaglag sa mainit na sahig. Nawawala na ng lakas na abutin ng aninong kailanman ay hindi nalilingon sa kanya. Sa bawat segundo ng paghina ng kanyang pulso, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang nagdidilim na diwa. Ganito ba talaga kababaw ang halaga ng aking katapatan na sapat na ang isang bugso ng apoy para sunugin ang lahat ng ating sumpaan? Sa labas ng gusali, nagkakagulo ang mga bumbero at mga panauhin. Maririnig ang sigawan at ang malakas na bugso ng tubig mula sa mga hose, ngunit para kay Mateo, tila nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Maingat niyang ibinaba si Rhea sa isang ambulansya. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Lumapit ang kanyang ina, si Doña Elena, na sa halip na itanong kung nasaan ang kanyang manugang, ay agad na niyakap si Rhea at hinaplos ang mukha nito. Sabi ng matanda, "Salamat sa Diyos at ligtas ang mahal nating si Rhea. Dahil kung hindi, ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili." Para sa kanila, si Ayane ay isang anino lamang na madaling makalimutan sa gitna ng trahedya. Walang nagtanong kung nasaan ang babaeng nakaputi na naiwan sa gitna ng impyerno. Sa loob ng nagbabagang silid, ang bawat hininga ni Ayane ay nagiging isang paghihirap. Hirap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisameng malapit ng gumuho ng tuluyan. Naalala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para kay Mateo, ang pagbebenta ng lupain ng kanyang mga magulang para matulungan itong makabangon sa utang, ang pagtitiis sa panglalait ng kanyang biyenan, at ang pagiging isang masunuring asawa na laging nasa likuran lang. Ang lahat ng iyon ay naging abo na rin, kasing walang silbi ng mga palamuti sa kanilang kasal na ngayon ay nilalamon na ng apoy. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa usok, kundi dahil sa katotohanan kahit sa huling sandali, hindi siya ang naging biktima sa paningin ng lalaking mahal niya, kundi isang balakid lamang sa kaligtasan ng iba. Biglang naramdaman ni Ayane ang isang kakaibang katahimikan.
Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala, pinalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso na pagod na sa pagmamahal at pagtitiis ay nagpasya ng tumigil. Ang huling nakita ng kanyang isip ay ang mukha ni Mateo na nakangiti, ngunit hindi sa kanya, kundi kay Rhea. Isang mapait na ngiti ang sandaling gumuhit sa labi ni Ayane bago siya tuluyang bumitaw sa mundo. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga bumbero mula sa ibang unit ang nakakita sa kanyang katawan. Mabilis nila siyang binuhat palabas. Ang kanyang puting damit ay naging kulay uling at puno ng dugo. Pagdating sa ospital, ang mga doktor at nurse ay nagmadaling dalhin siya sa emergency room. Ang ingay ng mga sapatos sa sahig at ang mabilis na pagtulak ng stretcher ay nagpapakita ng tindi ng sitwasyon. Ngunit sa loob ng silid, isang mahabang tunog mula sa monitor ng puso ang sumalubong sa kanila. Ang linyang kanina ay may mga kurba ng buhay ay naging isang diretso at walang katapusang guhit. Tumigil ang lahat. Ang doktor na humahawak sa kanyang dibdib ay dahan-dahang tumingin sa orasan. Handa nang ideklara ang huling sandali ng babaeng hindi man lang nahanap ng kanyang sariling asawa sa gitna ng sunog. Ngunit sa isang sulok, isang baguhang doktor na nagngangalang Julian ang hindi pumayag na matapos na lang ng ganoon ang lahat. Habang ang lahat ay sumusuko na, si Julian ay patuloy na nagbigay ng huling pag-asa sa katawang tila iniwan na ng kaluluwa. Patuloy ang katahimikan sa paligid, maliban sa tunog ng makina na nagsasabing wala na ang buhay sa loob ng katawan ni Ayane. Sa labas ng silid, si Mateo ay abala pa rin sa pag-aliw kay Rhea. Walang kamalay-malay na ang babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay ay pumanaw na sa loob ng ilang minuto. Ang tanong na lamang ay kung ang kamatayang ito ay ang wakas o ang simula ng isang pagbabagong hindi nila inaasahan. Kasalanan mo ito, Ayane. Kung naging mas mabilis ka lang sana sa pagkilos, hindi sana kailangang malagay sa panganib ang buhay ni Rhea dahil sa pagliligtas sa iyo ni Mateo. Ang tinig ni Doña Elena na nagmumula sa labas ng pintuan ng intensive care unit ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay puno ng lason na tila ba ang pagkakaligtas ni Ayane mula sa bingit ng kamatayan ay isang malaking pagkakamali na dapat ikahiya. Sa loob ng silid, ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay naging saksi sa isang himalang hindi inaasahan ng marami. Sa ilalim ng puting kumot ng silid pagamutan, dahan-dahang iminulat ni Ayane ang kanyang mga mata. Ang bawat kurap ay tila isang mabigat na pagsisikap na para bang matagal siyang naglakbay sa pagitan ng dilim at liwanag. Ramdam niya ang panghihina sa buong katawan. Ang bawat galaw ay mabagal at ang bawat malalim na paghinga ay nagpapaalala sa kanya ng hirap na kanyang pinagdaanan. Saglit siyang napapikit muli habang pilit inaayos ang magulong mga alaala sa kanyang isipan. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya ay may bagyong patuloy na umiikot. Hindi lamang ang kanyang katawan ang pagod. Ang kanyang puso rin ay pasan ang bigat ng mga pangyayaring nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang pagkatao. Habang nakatitig siya sa kisame, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng kawalan at pangungulila. May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na hindi basta nalulunasan ng pahinga o panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang mahinang sinag ng pag-asa. Sapagkat ang simpleng pagmulat ng kanyang mga mata ay patunay na mayroon pa siyang pagkakataong harapin ang bagong araw. Unti-unting buuin muli ang sarili at tuklasin kung ano ang naghihintay sa kanya pagkatapos ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang mahabang huni ng makina na kanina ay nagpapakita ng isang tuwid na linya ay napalitan na ng isang mahina, ngunit matatag na ritmo. Isang hudyat na ang kanyang kaluluwa ay piniling bumalik sa isang mundong tila ayaw na siyang tanggapin. Sa kanyang tabi,
Nakita niya ang pawisang mukha ni Dr. Julian. Ang mga kamay ng doktor ay nanginginig pa ng bahagya mula sa pag-reanimate sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng habag na hindi niya nakuha mula sa sarili niyang asawa. Walang imik na inayos ng doktor ang kanyang dextrose. Ang kanyang kilos ay maingat na tila natatakot na baka mabasag ang natitirang piraso ng pagkatao ni Ayane. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsilbing isang pansamantalang kanlungan mula sa malupit na ingay ng katotohanan sa labas ng pader. Mula sa maliit na siwang ng pinto, narinig ni Ayane ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ni Mateo. Ngunit sa halip na ang pag-aalala ng isang asawa, ang boses na narinig niya ay puno ng paglalambing para sa iba. Huwag ka nang umiyak, Rhea. Ligtas ka na. Iyon ang mahalaga sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa iyo. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang dagdag na bigat na dumadagan sa dibdib ni Ayane. Mas mabigat pa sa nagbabagang kisame na bumagsak sa kanya sa simbahan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing, Mateo, ako ang asawa mo. Ako ang muntik ng mamatay. Ngunit ang kanyang tinig ay nabaon na sa ilalim ng abo ng kanilang sumpaan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Walang panginginig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Ayane nang may halong inip. Na tila ba ang pananatili nito sa ospital ay isang abala sa kanyang mahalagang oras. Lumapit siya, ngunit hindi man lang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ang layo sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na hindi na kailanman matatawid ng anumang tulay. Gising ka na pala, ang malamig na bati ni Mateo. Sana sa susunod, huwag ka nang masyadong mag-eskandalo. Ligtas naman si Rhea, pero dahil sa nangyari, kailangan ko siyang bantayan ng maigi dahil masyado siyang na-trauma sa sunog. Huwag mo na siyang dagdagan ng iisipin, Ayane. Sa bawat pangungusap, tila binubura ni Mateo ang lahat ng taon ng kanilang pagsasama. Ang kanyang mga salita ay hindi panggagamot, kundi isang paraan ng gaslighting na nagpaparamdam kay Ayane na siya pa ang may kasalanan sa sarili niyang kamatayan. Naramdaman ni Ayane ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya gumawa ng anumang tunog. Ang sakit ay napakalalim na kaya nitong lunurin ang anumang hikbi. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang gunita sa gitna ng apoy, kung saan ang tanging liwanag na nakita niya ay ang pagtalikod ni Mateo. Isang mapait na tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit ba ako piniling ibalik ng tadhana sa mundong ito kung ang gigisingan ko lang ay ang bangungot ng iyong pagtataksil? Napansin ni Dr. Julian ang pagbabago sa emosyon ni Ayane. Lumapit ang doktor at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang maliit na baso ng tubig. Maingat niyang itinaas ang ulo ni Ayane at ipinainom ito sa kanya. Ang lamig ng tubig ay tila isang haplos ng pag-asa sa gitna ng desyerto. Magpahinga ka muna, Ayane. Huwag mong piliting intindihin ang mga bagay na hindi mo pa kayang pasanin. Ang mahinang bulong ni Julian, na tila ba ang kanyang boses ay isang proteksyon laban sa kalupitan ni Mateo. Ngunit bago pa man makasagot si Ayane, napako ang kanyang tingin sa mga kamay ni Mateo na nakahawak sa gilid ng ongkama. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at sakit nang makita ang mga sariwang sugat at paso sa braso ng kanyang asawa. Ang mga sugat na yon ay malalalim at mapula, malinaw na nakuha mula sa matinding init ng apoy. Sa isang saglit, umasa si Ayane na baka nakuha yon ni Mateo sa pagtatangkang iligtas siya bago ito sumuko. Subalit mabilis na naputol ang kanyang pag-asa nang muling magsalita si Mateo habang hinihimas ang sariling sugat nang may kasamang nangiti ng pagsasakripisyo. Sabi ng doktor, malalim daw ang paso ko dahil sa pagyakap ko kay Rhea para hindi siya madampyan ng apoy. Pero ayos lang. Kahit ako na ang masaktan, basta siguradong walang galos ang balat niya. Ang bawat salitang yon ay parang isang kuko
na bumaon sa puso ni Ayane. Ang mga pasong yon ay hindi simbolo ng pagmamahal sa kanya, kundi isang permanenteng marka ng katapatan ni Mateo sa ibang babae. Nanigas ang buong katawan ni Ayane. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang lalaking nangakong magiging kalasag niya ay naging kalasag ng iba. At sa harap niya mismo, ipinagmamalaki nito ang bawat sugat na nakuha para sa kanyang karibal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na sa labanang ito, siya ay talo na bago pa man nagsimula ang laro. Ayane, bakit ka ba ganyan makatingin? Parang kasalanan pa ni Rhea na ligtas siya habang ikaw ay nandyan sa kama. Huwag mo siyang daanin sa talim ng iyong mga mata dahil wala siyang ginagawang masama sa iyo. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Ayane. Sa loob ng puting silid na amoy antiseptiko, ang bawat hininga ni Ayane ay isang pakikibaka, isang pagsisikap na huwag hayaang gumuho ang kanyang mundo sa harap ng lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit sa halip na haplos ng pagmamahal, ang natanggap niya ay ang talim ng panunumbat. Dahan-dahang itinaas ni Ayane ang kanyang nanginginig na kamay para ayusin ang manipis na kumot. Ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga paso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat lunok ay parang paglunok ng mga bubog. Gusto niyang sumagot, gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa kanyang mga sinasabi, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang katahimikan ni Ayane ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na pagkamuhi na nagsisimulang mag-ugat sa kanyang kaluluwa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rhea, na nakasuot ng isang mamahaling seda na robe, tila hindi galing sa isang trahedya. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ito ay isang uri ng kaputlan, laan na pinag-isipan at maingat na inayos. Mateo, nahihilo ako. Tila umiikot ang paligid ko. Ang mahinang ungol ni Rhea habang dahan-dahang humahilig sa balikat ni Mateo. Sa isang iglap, tila nawala ang presensya ni Ayane sa silid. Ang atensyon ni Mateo ay buong-buong naibuhos kay Rhea. Inalalayan niya ito nang may matinding pag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay tila humahawak sa isang mamahaling porselana na takot na mabagsak. Rhea, sabi ko naman sa'yo, huwag ka munang maglalakad. Halika, ibabalik kita sa iyong silid. Ang puno ng pag-aalalang wika ni Mateo. Lumingon si Mateo kay Ayane bago sila lumabas. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding inis. Ayane, maging makatao ka na naman. Alam mong mahina ang puso ni Rhea mula pa noong bata kami. Utang ko sa kanya ang buhay ko dahil iniligtas niya ako sa pagkalunod noon. Kaya huwag kang magselos o mag-isip ng kung ano-ano dahil tungkulin ko lang na bayaran ang utang na loob na yon. Ang salitang utang na loob ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Ayane. Isang lumang kwento na ginagamit ni Mateo para gawing legal ang kanyang pagpapabaya. Naisip ni Ayane, paano naman ang buhay na ibinigay niya kay Mateo? Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang kinabukasan, at ang mismong puso niya na tumigil sa pagtibok dahil sa pag-iwan nito sa kanya sa gitna ng apoy? Hindi ba sapat na kabayaran ang lahat ng yon para piliin siya, kahit isang beses lang? Nang makaalis ang dalawa, ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pagpatak ng dextrose sa swero na tila ba bawat patak ay nagsasabing wala ka ng halaga. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napansin ni Ayane ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Mateo nang inalalaya nito si Rhea. Dahan-dahang gumapang si Ayane mula sa kanyang kama. Ang bawat pulgada ng kanyang pagkilos ay nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang katawan. Inabot niya ang papel na nasa sahig, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at kaba. Nang mabuksan niya ang papel, tila tumigil muli ang kanyang puso. Ito ay isang resibo mula sa cashier ng ospital.
Ngunit hindi ito resibo para sa kanyang mga gamot o operasyon. Ito ay isang resibo para sa isang mamahaling imported na scar removal cream at mga laser treatment sessions na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Ang perang nakalaan sana para sa kanyang sariling hospital bill. Ang halagang nakasulat doon ay kinuha mula sa kanilang joint savings. Ang perang pinaghirapan ni Ayane mula sa kanyang mana na ngayon ay ginagamit ni Mateo para masiguradong walang maiiwang bakas ng apoy sa makinis na balat ni Rhea. Nanlamig ang buong katawan ni Ayane. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa apoy na tumupok sa kanilang kasal. Ang pera na dapat ay pambili ng kanyang kaligtasan at paggaling ay ginamit ng sarili niyang asawa para sa vanity ng ibang babae, habang siya ay hinahayaang mabulok sa sakit at galos. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig para kay Mateo ay unting naging abo, at sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig at matigas na determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Ayane na magmamakaawa para sa pagmamahal. Ang apoy na muntik nang pumatay sa kanya ay siya ring magiging apoy na susunog sa lahat ng mga taong nagtaksil sa kanya. Huwag kang umasta na parang prinsesa rito sa bahay ko, Ayane. Kung nakaligtas ka sa apoy, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na rin sa mga obligasyon mo bilang asawa. Ang boses ni Doña Elena ay kasing talas ng isang kalawanging kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Kakauwi pa lamang ni Ayane mula sa ospital, mag-isa, lula ng isang pagod na taxi dahil walang sumipot sa kanyang mga tawag at text. Habang dahan-dahan siyang pumasok sa pintuan ng bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mapanghusgang tingin ng kanyang biyenan at ang tumpok ng mga maruruming labada sa sofa. Ramdam ni Ayane ang bawat pintig ng kirot sa kanyang mga palad na nakabalot pa sa puting gasa. Ang bawat hakbang ay tila pagpilit sa kanyang mga kalamnan na huwag bumigay. Nay, katitigil lang po ng pagdurugo ng mga sugat ko. Ang mahinang pakiusap ni Ayane, ang kanyang tinig, ay halos isang bulong na lamang. Ngunit sa halip na awa, isang mapanguyam na tawa ang naging sagot ng matanda. Sabi ni Elena, kung kaya mong maglakad at magsalita, kaya mo ring humawak ng sandok. Huwag mong gamiting dahilan ang mga galos na yan para maging tamad. Hindi pa natatapos ang sermon ni Elena nang bumukas ang malaking pinto ng garahe. Ang ugong ng makina ng sasakyan ni Mateo ay naghatid ng panandaliang pag-asa sa puso ni Ayane. Ngunit agad din itong naglaho nang makita niyang hindi lang ang asawa niya ang bumaba. Kasunod ni Mateo ay si Rhea na nakasuot ng malambot na damit at tila isang biktima na nangangailangan ng lahat ng atensyon sa mundo. Ayane, mabuti at narito ka na, ang bungad ni Mateo. Ngunit walang halong lambing ang kanyang boses. Inalalaya niya si Rhea patungo sa loob. Ang kanyang mga kamay ay protektado sa likod ng babae. Dito muna titira si Rhea. Masyadong mapanganib para sa kanya ang mag-isa sa apartment niya matapos ang nangyari. Tutal, asawa naman kita. Obligasyon mo ring tulungan akong alagaan ang mga taong mahalaga sa akin. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa pisngi ni Ayane. Pinapanood niya ang kanyang asawa na ihatid si Rhea sa guest room, ang silid na katabi mismo ng kanilang kwarto. Walang magawa si Ayane kundi ang lumunok ng pait habang ang kanyang biyenan ay masayang naghahanda ng merienda para sa bisita. Habang siya ay itinuturo ang direksyon ng kusina para magluto ng hapunan. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Ayane ay isang paghihirap. Ang init mula sa kalan ay nagpapaalala sa kanya ng impyernong pinagdaanan niya, ngunit kailangan niyang tiisin ang hapdi. Habang hinihiwa ang mga sangkap, ang kanyang luha ay hindi mapigilang pumatak sa ibabaw ng lamesa, sumasabay sa dahan-dahang pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Walang sino man ang lumapit para tumulong, walang nagtanong kung kaya pa ba niya. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang lamesa ay puno ng masasarap
na putahing pinaghirapan ni Ayane. Ngunit tila wala siyang upuan sa sarili niyang hapag. Nakita niya kung paano gupitin ni Mateo ang karne para kay Rhea, kung paano punasan ni Elena ang gilid ng labi ng babae nang may labis na pagmamahal. Para silang isang buong pamilya at si Ayane ay isa lamang tagapagsilbi na nanonood mula sa dilim. Dahan-dahang kumuha si Ayane ng isang maliit na mangkok ng kanin at naglakad patungo sa sulok ng kusina. Doon, sa ibabaw ng isang lumang bangkito, siya naupo. Walang ulam ang kanyang kanin, kundi ang alat ng kanyang sariling mga luha na dumadaloy ng walang tigil. Bawat subo ay tila lason na bumabara sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang ubusin ito para sa lakas na kailangan niya sa mga susunod na araw. Isang sandali ng matinding pag-iisa kung saan naramdaman niya ang tunay na lamig ng mundong kanyang kinalalagyan. Matapos ang hapunan, habang dahan-dahang nagliligpit ng mga plato si Ayane, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa balkonahe. Sa pag-aakalang nag-uusap lang sina Mateo at Rhea tungkol sa kalusugan, dahan-dahan siyang lumapit. Nais sanang mag-alok ng tsaa para ipakita ang kanyang pagiging mabuting asawa. Ngunit napatigil siya sa likod ng kurtina nang marinig ang boses ni Rhea na puno ng kaba. Mateo, paano kung may makakita ng video sa kamera ng simbahan? Nakita ko ang sarili ko bago magsimula ang apoy. Baka mahalata nila ang ginawa ko sa likod ng altar. Ang nanginginig na sabi ni Rhea. Naramdaman ni Ayane ang pagtayo ng kanyang mga balahibo nang marinig ang sagot ni Mateo. Ang boses nito ay mababa at puno ng babala. Huwag kang mag-alala, Rhea, ha? Ako ang unang nakakuha ng hard drive ng CCTV bago pa dumating ang mga investigador. Walang makakaalam na ikaw ang sanhi ng lahat. Basta manatili ka lang na mahina sa paningin nila. Lalo na kay Ayane. Hinding-hindi ko hahayaang mabulok ka sa kulungan. Nanigas ang buong katawan ni Ayane. Ang katotohanan ay mas nakakapaso pa kaysa sa apoy na muntik nang kumuha sa kanyang hininga. Ang lalaking pinakasalan niya, ang bayani ng bayan, ay isang kriminal na nagtatakip ng kasalanan ng kanyang kalaguyo. Ang apoy na tumupok sa kanyang pangarap ay hindi isang aksidente. Ito ay isang krimen na binalot sa kasinungalingan. Ang bawat abo na kumakapit sa trahe de boda ko ay tila mga bakas ng isang buhay na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Sa gitna ng madilim na laundry area, mag-isang nakaupo si Ayane sa harap ng isang malaking palanggana. Ang tubig ay mabilis na naging kulay uling-ulingha habang sinusubukan niyang kuskusin ang sunog na tela ng kanyang damit pangkasal. Ang bawat kuskos ay nagdadala ng hapdi sa kanyang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom, ngunit mas masakit ang katotohanang bawat bahagi ng telang ito ay saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis. Habang maingat niyang nililinis ang laylayan ng damit, may isang matigas na bagay siyang naramdaman sa loob ng tupi ng tela. Dahan-dahan niya itong hinugot. At doon, sa gitna ng kanyang palad, ay lumitaw ang isang gintong lighter. Isang mamahaling gamit na pamilyar sa kanyang paningin. Tila bumalik ang kanyang ulirat sa mga sandali bago ang pagsabog. Ang anino ni Rhea na nagmamadaling lumabas mula sa silid-bihisan, ang amoy ng gaas na humalo sa bango ng mga bulaklak, at ang huling pagkakataong nakita niyang may hawak na ganitong bagay, ang babaeng itinuring ni Mateo na anghel. Ngunit nang linisin ni Ayane ang uling na bumabalot sa lighter, nanlamig ang kanyang mga daliri. Hindi ito basta lighter ni Rhea. Sa ilalim ng gintong takip, may nakaukit na 2 letra. A V. Hindi ito kay Rhea, at lalong hindi kay Mateo. Isang malalim na katanungan ang bumaon sa kanyang isipan. Sino si AV? At bakit hawak ni Rhea ang gamit ng taong ito sa gabing tinangka silang sunugin ng buhay? Sinikap ni Ayane na pakalmahin ang kanyang sarili.
Itinago niya ang lighter sa loob ng kanyang bulsa at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa kusina kung saan naroon sina Mateo at Rhea. Nagtatawanan habang nagmemeryenda. Ang bawat tawa nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pandinig. Rhea, mukhang maayos na ang pakiramdam mo, ang mahinahong sabi ni Ayane habang pilit na pinapanatili ang isang inosenteng na ngiti sa kanyang labi. Naalala ko lang, baka may naiwan kang gamit sa simbahan noong gabi ng kasal. May nakita kasi akong luma at sunog na lighter sa mga gamit ko. Biglang natigil ang pagsubo ni Rhea. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa loob ng isang segundo bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging biktima. Lighter? Wala akong maalala, Ayane. Alam mo namang masyado akong natakot nung gabing iyon. Tila nagdidilim ang paningin ko sa sobrang kaba. Ang maarteng sagot nito habang humahawak sa braso ni Mateo. Ngunit hindi nagpatalo si Rhea. Mabilis itong bumawi at tiningnan si Ayane nang may halong pangungutya. Baka naman sa'yo yun, Ayane. O baka naman sinusubukan mo lang gawa ng kwento ang lahat dahil hanggang ngayon ay hindi mo matanggap na ako ang iniligtas ni Mateo at hindi ikaw. Aminin mo na, masakit na makita ang asawa mo na mas pinahalagahan ang buhay ng ibang babae kaysa sa sarili niyang asawa. Ang bawat salita ni Rhea ay puno ng lason, isang direktang pag-atake sa dignidad ni Ayane sa harap mismo ni Mateo. Inaasahan ni Ayane na magtatanggol ang kanyang asawa, na kahit papaano ay sasaway nito ang kawalang galang ni Rhea. Ngunit nagkamali siya. Tama na yan, Ayane. Ang pasigaw na sabi ni Mateo. Tumayo ang lalaki at mabilis na lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nagnininga sa galit. Huwag mong pagbintangan si Rhea sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Alam mong biktima rin siya. At huwag mong ipakita sa akin ang mukhang yan na parang ikaw ang api. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Pero Mateo, may nakita ako. Hindi inanatapos ni Ayane ang kanyang sasabihin. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ayane. Ang tunog ng palad ni Mateo na tumama sa kanyang balat ay tila isang pagguho ng huling natitirang poste ng kanilang pagsasama. Ang kanyang ulo ay tumagilid at naramdaman niya ang alat ng dugo sa kanyang labi. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Huwag mong muling pagbibintangan si Rhea. Ang banta ni Mateo. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Dahil sa susunod na gawin mo yan, kakalimutan kong asawa kita. Magpasalamat ka at pinatitira ka pa namin dito matapos ang lahat ng perwisyong idinulot mo. Nanatiling nakayuko si Ayane. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namamagang pisngi. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa tindi ng init ng puot na nabubuo sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang bulsa, hinawakan niya ng mahigpit ang gintong lighter na may inisyal na AV. Ang sampal na yon ay hindi lang nagdulot ng pisikal na sakit. Iyon ang huling hudyat na ang Ayane na mapagmahal at masunurin ay pumanaw na kasabay ng kanyang paghinto ng hininga sa loob ng simbahan. Ang muling nabuhay ay isang babaeng wala ng kinakatakutan dahil wala na siyang natitirang pag-ibig na maari pang masira. Sino si AV? At ano ang kaugnayan nito sa lalaking lihim na nakikipagkita kay Rhea sa gabi? Ang kasagutan ay nakatago sa ilalim ng mga abo at sisiguraduhin ni Ayane na lahat sila ay masusunog sa katotohanang kanyang ibubunyag. Ang mga pasa sa iyong balat ay hindi likha ng apoy, kundi ng kamay na dapat ay nag-iingat sa iyo. Ang mahinang tinig ni Dr. Julian ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong katahimikan ng kanyang klinika. Nakaupo si Ayane sa ibabaw ng malamig na examination table. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting dingding habang dahan-dahang sinusuri ng doktor ang kanyang mga sugat. Nang dumaan ang mga daliri ni Julian sa bahagi ng kanyang pisngi na namumula pa rin mula sa sampal ni Mateo,
Naramdaman ni Ayane ang isang pamilyar na hapdi, hindi lang sa balat, kundi sa kanyang pagkatao. Ang bawat marka sa kanyang katawan ay tila isang mapa ng mga pagkakamaling nagawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Hindi umimik si Ayane. Pinanood niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga kortina sa bintana na tila sumasabay sa mabagal na pagtibok ng kanyang puso. Sa bawat sandali ng kanyang pagtitiis, naniniwala siyang ang pananahimik ay isang uri ng katatagan. Ngunit sa harap ni Julian, ang lalaking nakakita sa kanya sa pinakamahina niyang sandali. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pagsamo para sa tulong. Inayos ni Julian ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng malalim. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang mesa. Ang mga gilid nito ay bahagyang gusot na tila ba paulit-ulit itong binuklat. Ayane, may mga bagay na mas mahapdi pa sa paso ng apoy. May mga katotohanang mas mahirap tanggapin kaysa sa kamatayan. Ang simula ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng seryosong babala. Dahan-dahang iniharap ni Julian ang folder kay Ayane. Sa loob nito ay ang opisyal na ulat ng kawanihan ng bumbero tungkol sa insidente sa simbahan. Nakita ni Ayane ang pirma ni Mateo sa ibaba ng dokumento. Ang bawat kurba ng panulat nito ay pamilyar sa kanya. Ngunit may isang bahagi ng ulat ang binilugan ni Julian ng pulang tinta. Ang nakasulat doon ay nagpaliit sa mundo ni Ayane. Ang sistema ng fire alarm sa loob ng simbahan ay sadyang pinatay bago pa man magsimula ang pag-atake ng apoy. Hindi ito aksidente, Ayane. Ang mariing sabi ni Julian habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Ang asawa mo, si Mateo, ang siyang huling nagsagawa ng inspeksyon sa lugar na iyon. Ayon sa record na nakuha ko sa tulong ng isang kaibigan sa departamento, may nakakita sa kanya na pumasok sa control room ilang minuto bago ang seremonya. Ang ulat na hawak ng publiko ay peke, isang kasinungalingang binuo para protektahan ang kanyang reputasyon at ang taong tunay na may kasalanan. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding panghihina na tila ba ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-dahang naglalaho. Ang lalaking nangakong magliligtas sa kanya ay ang siya ring lalaking nagtanggal ng kanyang tanging paraan para makaligtas. Ang bawat sakripisyo ni Mateo para kay Rhea, ang bawat sampal nito sa kanya, ay bahagi ng isang mas malaking planong nilunod sa dugo at amo. Lalong lumapit si Julian sa kanya. Hindi ito ang uri ng paglapit na nakakatakot, kundi isang paglapit na nag-aalok ng sandigan. Hinawakan ng doktor ang kamay ni Ayane, isang hawak na puno ng paggalang at pakikiramay. Ayane, ibinalik ka ng tadhana mula sa kamatayan, hindi para maging biktima muli. Huwag kang mamatay sa pangalawang pagkakataon dahil sa pananatili sa dilim. Gamitin mo ang katotohanan ito para makabangon. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang mga salita ni Julian ay tila isang mitya na nagsindi ng isang bagong uri ng apoy sa loob ni Ayane. Hindi ito ang apoy na naninira, kundi ang apoy na nagbibigay ng liwanag at tapang. Sa unang pagkakataon, matapos ang trahedya, naramdaman ni Ayane ang isang uri ng galit na hindi nakakasakal, kundi nagpapalaya. Ang kanyang mga luha ay hindi na simbolo ng panghihina, kundi isang paghuhugas sa lahat ng kanyang pagdududa. Salamat, Julian. Ang tanging nasabi ni Ayane. Ang kanyang boses ay mas matatag na kaysa kanina. Ang pagtawag niya sa pangalan ng doktor nang walang titulo ay isang hudyat ng bagong ugnayang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng sakit. Nang lumabas si Ayane sa ospital, ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata. Naglakad siya patungo sa parking lot, bit-bit ang bigat ng katotohanang kailangan niyang pasanin. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Isang pulang truck ng bumbero ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng entrance ng ospital. Mula sa bintana ng driver's seat
Nakita ni Ayane ang mukha ni Mateo. Nakasuot ito ng uniforme, ang mukha ay bakas ng pagmamalaki na tila isang bayani ng lungsod. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Ayane ay ang babaeng nakaupo sa tabi nito, si Ria. Nakasandal ang ulo ng babae sa balikat ni Mateo habang tumatawa ng mahina. Nakita ni Ayane kung paano bitawan ni Mateo ang manibela para lamang haplusin ang buhok ni Rhea. Ang kanilang mga kilos ay puno ng kaswal na intimacy na tila ba hindi sila nanggaling sa isang krimen. Ang truck na dapat ay ginagamit para magligtas ng buhay ay naging isang pribadong silid para sa kanilang pagtataksil. Nanatiling nakatayo si Ayane sa anino ng isang malaking puno. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalawa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na ibinigay ni Julian. Ang mga kuko ay bumaon sa papel. Ang tanawing iyon ang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa kanyang desisyon. Wala nang balikan. Ang bawat tawa ni Rhea at bawat haplos ni Mateo ay magiging kabayaran sa bawat luhang ibinuhos niya. Tumalikod si Ayane at naglakad palayo. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panunumpa sa sarili. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas. Siya na ang magiging bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Mateo para manatiling lihim ang lahat kung malaman nitong hawak na ni Ayane ang susi sa kanyang pagbagsak? Hindi ka naman talaga minahal ni Mateo, Ayane. Ginawa ka lang niyang puhunan para makuha ang lahat ng mana mo. Isang investment na kailangang tiisin hanggang sa makuha ang gusto. Ang boses ni Rhea ay kasing tamis ng pulot. Ngunit kasing pait ng lason habang binibigkas niya ang mga salitang iyon. Nakaupo siya sa gitna ng sala, tila isang reyna na naghihintay na pagsilbihan habang pinagmamasdan si Ayane na dahan-dahang nagpupunas ng mga muebles sa kabila ng mga sugat sa kamay nito. Ang bawat salitang binitawan ni Rhea ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa pusong matagal nang nagdurugo. Dahan-dahang itinigil ni Ayane ang kanyang ginagawa. Ang basahan sa kanyang kamay ay mahigpit niyang piniga. Ang tubig na tumutulo mula rito ay tila sumasabay sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Sa harap niya si Rhea ay kampanteng humihigop ng tsaa. Ang tsaang si Ayane ang nagtimpla. Ang tsaang ang bango ay humahalo sa baho ng pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Ang mabulaklak na disenyo ng tasa ay tila isang pangungutya sa kapangitang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Naramdaman ni Ayane ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat alaala ng pagbebenta niya ng lupain ng kanyang mga magulang, ang bawat gabing nagpuyat siya sa pagtatrabaho para lamang may maibigay sa mga ambisyon ni Mateo, ay dumaan sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ang lahat ng sakripisyong yon, ang lahat ng pagmamahal na akala niya ay tapat, ay isa lamang palang transaksyon sa paningin ng kanyang asawa. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdudulot ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang medikal na milagro. Anong sinabi mo? Ang halos pabulong na tanong ni Ayane. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Tumayo si Rhea at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Huwag ka nang magbulag-bulagan, Ayane. Akala mo ba ay papakasalan ka ng isang katulad ni Mateo kung wala kang maibibigay? Pinili ka niya dahil ikaw ang pinakamadaling lokohin. Habang nasa ospital ka at nag-aagaw buhay, kami ni Mateo ay nagpaplano na kung paano gagamitin ang susunod na bahagi ng iyong inheritance para sa aming bagong negosyo. Ikaw ang nagtanim, pero kami ang aani. Sa gitna ng pangungutya ni Rhea, isang malamig na determinasyon ang nananaig sa loob ni Ayane. Alam niyang kailangan niya ng patunay. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang bulsa kung nasaan ang kanyang cellphone.
Sa ilalim ng tela ng kanyang apron, maingat niyang pinindot ang record button. Ang bawat galaw ay tila isang lihim na panunumpa. Kaya ba sinunog mo ang simbahan, Rhea? Para makuha ang atensyon niya habang namamatay ako? Ang matapang na hamon ni Ayane, ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa reaksyon ng kalaban. Isang mapanuksong tawa ang isinagot ni Rhea. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. Si Mateo ang bida at ako ang kanyang biktima. At ang perang pinaghirapan ng mga magulang mo, iyon ang magiging tulay para sa aming dalawa ni Mateo na lumipad palayo sa impyernong ito, habang ikaw ay maiiwang pulubi at puno ng peklat. Ngunit bago pa man makasagot si Ayane, isang malakas na kalabog mula sa pintuan ang bumasag sa tensyon. Pumasok si Doña Elena, ang kanyang biyenan, na may dalang mga supot ng pinamili. Agad na nagbago ang anyo ni Rhea mula sa pagiging isang matapang na kalaguyo. Naging isang kaawa-awang anghel ito na tila ba ay pinagmamalupitan. Nanay Elena, buti at dumating kayo. Sinusubukan akong saktan ni Ayane. Pinagbibintangan niya ako sa mga bagay na hindi ko naman alam. Ang paiyak na sumbong ni Rhea habang nagtatago sa likuran ng matanda. Naningkit ang mga mata ni Elena at mabilis na hinarap si Ayane. Walang babala niyang hinablot ang kamay ni Ayane at doon ay nakita niya ang cellphone na nakatago sa apron. Nagmamagaling ka na naman. Akala mo ba ay maloloko mo kami sa mga pakitang tao mo? Ang matanda ay puwersahang kinuha ang cellphone mula kay Ayane. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng manugang. Nay, ibalik niyo po iyan. Iyan lang ang patunay ko. Ang pagsamo ni Ayane, ngunit tila nakikipag-usap siya sa isang pader na bato. Sa isang iglap, itinapon ni Elena ang cellphone sa isang balde ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang tunog ng paglubog nito ay tila ang paglubog na rin ng huling pag-asa ni Ayane para sa hustisya sa sandaling iyon. Eksaktong pagdating ni Mateo ay nakita niya ang kaguluhan. Hindi na niya tinanong ang panig ni Ayane. Nakita niya ang umiiyak na si Rhea at ang galit na ina, at iyon ay sapat na para sa kanya. Ang kanyang tingin kay Ayane ay puno ng matinding pagkadismaya at pagkamuhi, na tila ba ang asawa niya ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo, Ayane. Ang malamig na sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagod na walang halong habag. Masyado nang marami ang iniisip ni Rhea dahil sa trauma niya. Mula ngayon, hindi ka na matutulog sa kwarto natin. Doon ka sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Kailangan ni Rhea ng bantay sa gabi at ayaw kong maistorbo siya ng presensya mo. Nanigas ang buong katawan ni Ayane. Ang silid sa tabi ng kusina ay ang silid na ginagamit para sa mga kagamitang hindi na kailangan. Isang bodega. Doon siya itinatapon ng lalaking nangakong itatrato siyang reyna. Habang pinapanood niyang inalalaya ni Mateo si Rhea patungo sa kanilang silid, ang bawat haplos ni Mateo sa likod ni Rhea ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Naiwan si Ayane sa gitna ng sala, mag-isa sa dilim habang ang tunog ng kanilang mga tawa sa itaas ay dahan-dahang gumagapang sa hagdan. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ng iyong dangal bago mo mapagtantong ang apoy na sumunog sa iyo ay siya ring apoy na kailangan mong gamitin para maningil? Pirmahan mo na ito, Ayane. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya dahil alam nating dalawa na wala ka ng ibang matatakbuhan. Ang boses ni Mateo ay kasing tigas ng semento habang umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit at madilim na bodega. Walang bintana ang silid na ito at ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Sa harap ni Ayane, inilapag ni Mateo ang ilang pahina ng dokumento, mga papel para sa Special Power of Attorney at paglilipat ng titulo ng lupain na naiwan ng mga magulang ni Ayane. Ang mga ari-ariang ito, ang huling alaala ng kanyang pamilya, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na dati siyang minahal
at pinrotektahan. Dahan-dahang iniangat ni Ayane ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay namumula hindi dahil sa luha, kundi dahil sa alikabok at pagod. Ang sahig na semento ay malamig at malupit sa kanyang mga sugat na hindi pa rin lubos na naghihilom. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Doña Elena, ang kanyang biyenan, na may hawak na pluma at tila isang buwitreng naghihintay ng huling hininga ng kanyang biktima. Para naman ito sa kinabukasan niyo ni Mateo, Ayane. Ang pakitang taong lambing ni Elena. Masyado nang maraming utang ang pamilya dahil sa pagpapagamot sa'yo. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, kaya nararapat lang na tumulong ka sa pagbabayad. Huwag kang maging madamot. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang mariing dagan sa kanyang dibdib. Ang buhay na ibinigay daw nila sa kanya ay isang buhay ng pagkaalipin. At ngayon, nais nilang tuluyaang nakawin ang huling proteksyon na mayroon siya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang mga papel na yon sa mukha ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang katawan ay tila pagod na sa pakikipaglaban. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Ayane ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lumang aparador sa loob ng bodega, mga gamit ni Mateo noong binata pa ito. Mula sa siwang ng kahon, may sumilip na isang lumang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Ayane nang makilala ang disenyo nito. Iyon ang kwintas na nakita niyang suot ni Rhea sa isang lumang litrato, isang litratong kinuha 3 taon na, ang nakalilipas, noong panahon na, bago pa lang silang magkakilala ni Mateo. Isang nakakabinging katotohanan ang dahan-dahang pumasok sa kanyang diwa. Ang relasyon ni Mateo at Rhea ay hindi nagsimula dahil sa trauma ng sunog. Hindi ito isang pagkakamali, dulot ng emosyon. Ito ay isang matagal ng pagtataksil na binalot sa kasinungalingan ng kasal. Ang bawat I love you ni Mateo, ang bawat pangako nito sa harap ng altar, ay isa palang sadyang hakbang para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang yaman. Ayaw mo talagang pumirma? Ang malamig na tanong ni Mateo nang makita ang katahimikan ni Ayane. Sa isang iglap, kinuha ni Mateo ang susi at tumalikod. Diyan ka muna. Mag-isip ka ng mabuti kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Ang mga lupang yan na hindi mo naman madadala sa hukay o ang kalayaan mo. Narinig ni Ayane ang matigas na tunog ng kandado na pumihit mula sa labas. Ang huling sinag ng liwanag ay naglaho ng tuluyan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman ng bodega, napapaligiran ng mga lumang kagamitan at ang amoy ng nabulok na kahoy. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Napaupo si Ayane sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang sariling mga tuhod. Isang sandali ng matinding kawalan ng pag-asa, kung saan naramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso bilang isang paalala ng kanyang kamartirang nauwi sa trahedya. Kinuha niya ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa, ang panyong may burda ng pangalan ng kanyang ina. Hinaplos niya ang bawat tahi nito, tila ba humihingi ng lakas mula sa kabilang buhay. Inay, itay, patawarin niyo po ako. Ang mahinang bulong ni Ayane sa gitna ng dilim. Masyado akong naging bulag sa pag-ibig. Sa kanyang pagkakaupo sa sulok, nasagi ng kanyang paa ang isang lumang bag na nakatago sa ilalim ng aparador. Sa pagbagsak nito, may isang matigas na bagay na lumabas at tumunog sa semento. Dahan-dahang kinapa ni Ayane ang bagay na yon. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang makinis at malamig na ibabaw. Isang cellphone. Hindi ito ang kanyang cellphone na sinira ng kanyang biyenan. Ito ay isang lumang modelo, puno ng gasgas. Ngunit nang pindutin niya ang power button, isang mahinang liwanag ang tumambad sa kanyang mga mata. Ang wallpaper ng cellphone ay isang litrato.
Si Mateo at Rhea magkayakap sa isang dalampasigan at sa ibaba ay may petsang nagpapatunay na ang kanilang relasyon ay nagsimula bago pa man naging sila ni Mateo. Naramdaman ni Ayane ang isang kakaibang daloy ng enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang cellphone na ito ay tila isang sandata na ibinigay ng tadhana sa gitna ng kanyang pagkabilanggo. Habang binubuksan niya ang inbox, ang bawat mensahe ay puno ng ebidensya ng kanilang planong pagpapakasal sa kanya para sa pera at ang sadyang pag-abandona sa kanya sa gitna ng panganib. Ngunit bago pa man niya mabasa ang pinakamahalagang mensahe, narinig ni Ayane ang muling pagpihit ng susi sa pinto. Ang yabag ng mga paa ni Mateo ay papalapit at ang galit nito ay tila mas lalong tumindi. Itinago ni Ayane ang cellphone sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ni Mateo kung malaman niyang hawak na ni Ayane ang lahat ng lihim na maaari niyang gamitin para sirain ang kanyang karera at ang kanyang buhay? Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga patak ng luha na natuyuong nasa tindi ng puot. Hindi na ako ang babaeng nagmakaawa para sa iyong pag-ibig, Mateo. Ang Ayane na yon ay abo na. Sa harap ng maliit at basag na salamin, sa loob ng madilim na bodega, tanging ang sariling refleksyon ni Ayane, ang kanyang kasama. Ang anino ng kanyang muka ay nababalot ng dumi at uling. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininggas na sa isang uri ng liwanag na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Hawak niya ang isang kalawanging gunting na nahanap niya sa ilalim ng mga lumang kagamitan. Sa bawat paggupit niya sa kanyang mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Mateo habang nangangako ng katapatan, nararamdaman niya ang dahan-dahang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mga kadena ng kahapon. Ang bawat lagaslas ng talim sa kanyang buhok ay tila isang panunumpa na hinding-hindi na siya muling lilingon. Isang mahinang katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa kandado ay naghatid ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito ang mabigat na yabag ni Mateo. Bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ni Dr. Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Sa tulong ng isang kasunduan sa gwardiyang binayaran ni Julian, nagawa nitong makapasok ng walang nakakaalam. Ayane, kailangan na nating umalis dito habang wala pa si Mateo. Ang pabulong na sabi ni Julian habang inaabot ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, nanatiling nakatayo si Ayane. Tiningnan niya ang doktor nang may lalim na ngayon lang nito nakita. Salamat, Julian. Pero kung tatakas ako ngayon, habang buhay akong magiging biktima sa paningin nila. Kailangan kong bumalik sa loob ng bahay na yon, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang aninong wawasak sa kanila mula sa loob. Nagulat si Julian sa katapangan ni Ayane, ngunit naintindihan niya ang apoy na nasa loob nito. Sa halip na pilitin siyang tumakas, iniabot ni Julian sa kanya ang isang maliit na folder. Narito ang mga dokumentong hiningi mo, ang mga irregularidad sa pondo ng departamento na pinagtatakpan ni Mateo. Gamitin mo ito ng maingat. Isang mahigpit na pisil sa kamay ang naging huling paalam ni Julian bago ito muling naglaho sa dilim ng gabi. Iniwan si Ayane na may hawak na sandata ng katotohanan. Kinabukasan, lumabas si Ayane mula sa bodega na may suot na maskara ng lubos na pagsuko. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay itinago niya sa ilalim ng isang bandana at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko tuwing dadaan sina Mateo at Doña Elena. Nagluto siya, naglinis at hinayaan ang sarili na muling utusan ng walang reklamo. Para kina Mateo at Rhea, ang pagkakakulong ni Ayane sa bodega ay sapat na para tuluyan itong mapilayan ang loob. Hindi nila alam na ang bawat pagkilos ni Ayane sa loob ng bahay ay isang sadyang pagmamasid. Isang pag-aaral
sa bawat kahinaan at bawat lihim na itinatago nila sa likod ng mga pader na yon. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis ng opisina ni Mateo, mabilis na kinuha ni Ayane ang mga litrato ng mga dokumentong hindi nito naisama sa ulat ng sunog. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat click ng camera sa kanyang itinatagong cellphone ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Narinig niya ang paparating na yabag ni Rhea, kaya mabilis niyang ibinalik ang lahat sa ayos at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa, suot ang kanyang maamong anyo. Mabuti naman at natuto ka na sa leksyon mo, Ayane. Ang mapanguyam na sabi ni Rhea habang pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha na namin ang lahat ng gusto namin, baka bigyan ka pa namin ng konting barya para makapagsimula ka ng bagong buhay sa malayo. Hindi sumagot si Ayane. Nanatili siyang tahimik habang ang puot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nagiging isang malamig na plano. Nang sumapit ang hapon, dumating si Mateo na may dalang isang malaking sobre. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa, isang ekspresyong bihirang makita ni Ayane nitong mga nakaraang buwan. Nay! Rhea! Tingnan niyo ito! Ang sigaw ni Mateo habang ipinapakita ang isang imbitasyon. Isa itong imbitasyon para sa isang prestihiyosong seremonya ng parangal kung saan nakatakdang tanggapin ni Mateo ang titulong Firefighter of the Year at ang kanyang promosyon bilang chief ng buong distrito. Para kay Mateo, ito ang rurok ng kanyang karera, ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay mababalot na ng ginto at karangalan. Ngunit para kay Ayane, na nakatitig mula sa anino ng kusina, ang imbitasyong yon ay hindi isang parangal para kay Mateo. Ito ay ang bitag na siya mismo ang naglatag sa tulong ng mga impormasyong ipinadala niya sa mga kalaban ni Mateo sa departamento. Ang bawat tawa ni Mateo at ang bawat plano ni Rhea para sa gabing iyon ay tila mga hakbang patungo sa gilid ng isang bangin. Ayane, ihanda mo ang aking uniforme para sa susunod na linggo. Ang utos ni Mateo nang hindi man lang ito tinitingnan. Siguraduhin mong walang kahit anong dumi o gusot. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ako kaperpekto sa gabing iyon. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ayane habang hinahawakan ang tela ng uniforme ni Mateo. Opo, Mateo. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing iyon para sa iyo. Ang buong mundo ay makakakita sa kung sino ka talaga. Ang katahimikan ni Ayane sa gabing iyon ay kasing bigat ng langit. Bago ang isang malakas na unos, habang natutulog ng mahimbing ang mga tao sa bahay na yon, na natiling gising si Ayane, pinaplano ang bawat detalye ng kanyang huling paghihiganti. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinuring nilang basura ay siya palang may hawak ng mitya na muling magpapasiklab sa apoy. Isang apoy na sa pagkakataong ito ay hindi na siya ang biktima, kundi ang magsisilbing hustisya para sa lahat ng kanyang nawala. Ang ngiting ipinapakita ko sa iyo ngayon ay hindi tanda ng aking kapatawaran, kundi ang mitya ng iyong nalalapit na pagbagsak sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng malaking bulwagan. Nakatayo si Ayane habang pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na tila lalong nagpadunong sa kanyang tindig. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga pulang rosas at gintong telang nakasabit, ay siya mismo ang pumili. Para sa mga panauhin, ito ay isang marangyang pagdiriwang para sa isang bayani. Para kay Ayane, ito ang entablado ng isang huling paghuhukom, ang ingay ng tawanan at ang kalansing ng mga basong nagtatama ay tila isang malungkot na musika sa pandinig ni Ayane. Nakita niya si Mateo sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang unipormeng puno ng mga medalya, habang nakapalibot sa kanya ang matataas na opisyal ng lungsod at mga mamamahayag. Sa tabi nito ay si Rhea, na hindi na nagawang itago ang kanyang pagiging kampante.
Nakasuot ang babae ng isang makinang na alahas, isang kwintas na alam ni Ayane na binili gamit ang pera mula sa huling benta ng kanyang minanang lupain. Lumapit si Mateo kay Ayane, isang mapanlinlang na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Mabuti naman at naging maayos ang pag-aayos mo rito, Ayane. Ang pabulong na sabi ni Mateo habang hinahawakan ang kanyang siko ng mahigpit, isang senyas ng pagkontrol. Sabi ko na nga ba, kapag tinanggalan ka ng lahat, matututo kang sumunod. Huwag kang gagawa ng anumang ikahihiya ko sa harap ng mga boss ko, kundi alam mo ang mangyayari sa'yo. Hindi sumagot si Ayane. Sa halip dahan-dahan niyang inayos ang kwelyo ng uniforme ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa tela ng may pag-iingat. Tila ba tinitiyak na ang bawat detalye ay perpekto bago ang isang malaking sakuna. Ang huling pagkakataon, nahahawakan niya ang asawa ng may pagkukunwari, habang sa loob niya ay binibigkas na ang huling paalam sa kanilang nakaraan. Habang nagpapatuloy ang gabi, napansin ni Ayane ang isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok ng bulwagan. Nakasuot ito ng isang lumang jacket at may mga mata na tila puno ng luma at malalim na galit. Nakilala niya ito, si Mang Cardo, ang dating janitor sa istasyon ng bumbero na sinisanti ni Mateo 3 taon na ang nakalilipas dahil nalaman nito ang tungkol sa mga peking kagamitang binili ni Mateo para sa departamento. Sa isang lihim na pagkumpas ng kamay ni Ayane, tumango ang matanda. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na. Naging mas mapangahas si Rhea sa paglipas ng oras. Sa harap ng mga panauhin, hindi na ito nahihiyang humawak sa braso ni Mateo at bumulong ng may kasamang malanding tawa. Akala nila ay tuluyan ng nadurog ang loob ni Ayane, na ang kanyang pananahimik ay tanda ng pagkatalo. Hindi nila alam na ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay dahan-dahang binibilang ni Ayane. Ladies and gentlemen, maari po bang makuha ang inyong atensyon? Ang boses ni Ayane ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang tumuntong siya sa maliit na entablado at kinuha ang mikropono. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na humarap sa kanya. Nakita ni Ayane ang pagkunot ng noo ni Mateo mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng babala. Ngunit hindi natinag si Ayane. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang may isang matamis ngunit nakakangilabot ng ngiti. Narito tayo ngayong gabi para parangalan ang isang lalaki na itinuturing nating lahat na bayani. Ang simula ni Ayane, ang bawat salita ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanyang tungkulin at para sa mga taong tunay na mahalaga sa kanya. Mateo, may inihanda akong isang espesyal na presentasyon para sa iyo. Isang pagbabalik tanaw sa lahat ng iyong mga nagawa na hindi pa nakikita ng publiko. Ang ilaw sa bulwagan ay dahan-dahang namatay at ang malaking projector screen sa likod ni Ayane ay nagsimulang magliwanag. Naramdaman ni Ayane ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa hustisya. Sa dilim, nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Mateo at Rhea nang lumitaw ang unang imahe sa screen. Hindi ito ang inaasahan nilang video ng parangal. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid habang ang unang slide ay nagpapakita ng isang dokumentong may pirma ni Mateo na sinundan ng isang malabong kuha ng isang kamera sa madilim na pasilyo ng simbahan. Ang tadhana ni Mateo ay nakasalalay na sa susunod na segundo ng video at si Ayane ay nakatayo lang doon. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pagguho ng imperyo ng kasinungalingang itinayo ng kanyang asawa. Ano ang gagawin ni Mateo kapag ang lahat ng kanyang lihim ay naging isang pampublikong tontunin sa loob ng isang iglap? Ang bawat imaheng lumalabas sa telon ay tila mga latigo na humahagupit sa iyong dangal, Mateo. Ngayon, hayaan mong ang buong mundo ang maging saksi sa iyong tunay na anyo. Ang boses ni Ayane ay hindi nanginig
Kasing lamig ito ng bakal at kasing talim ng isang pangil. Sa malaking screen sa likuran niya, hindi ang mga parangal ni Mateo ang lumitaw, kundi ang malinaw na footage mula sa security camera ng simbahan na ipinakuha ni Julian. Nakita ng lahat kung paano pumasok si Mateo sa control room at pinatay ang sistema ng tubig at alarm. Nakita rin ang bawat segundo ng kanyang pagtalikod kay Ayane habang nilalamon ito ng apoy, habang karga-karga niya si Rhea na tila ba walang ibang tao sa mundo. Isang nakakabinging bulungan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga opisyal na kanina ay nakikipagkamay kay Mateo ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang mga flash ng kamera mula sa mga media ay naging mas mabilis. Tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Mateo na ngayon ay kasing puti na ng papel. Ayane, anong kalokohan ito? Patayin mo yan. Peke ang video na yan. Ang sigaw ni Mateo habang nagmamadaling tumakbo patungo sa entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay maamo ay napalitan ng isang nakakatakot na bangis. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Dr. Julian kasama ang ilang mga bumbero na matagal nang may hinala sa katiwalian ni Mateo. Hindi na ito peke, Mateo. Pati ang audio recording kung saan inaamin ni Rhea ang inyong plano ay narito rin. Ang dugtong ni Ayane. Sa isang iglap, umalingaw sa mga speaker ang boses ni Rhea. Hindi ka naman talaga minahal ni Mateo, Ayane. Ginawa ka lang niyang puhunan. Napaupo si Rhea sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap na biktima ay naglaho ng parang bula. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang takot na lamang ng isang hayop na nasukol sa bitag. Nagwala si Mateo. Tinangkang itulak ang mga taong nakaharang sa kanya. Asawa kita, Ayane. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sinisira mo ang buhay ko. Tumayo ng tuwid si Ayane. Ang kanyang itim na gown ay tila isang baluti ng hustisya. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Mateo. Ikaw ang sumira nito nang piliin mong sunugin ang ating sumpaan para sa iyong kasakiman. Ang buhay na pinoprotektahan mo ay binuo sa ibabaw ng aking mga peklat at luha. Ngayon, panahon na para maningil ang katotohanan. Isang sandali ang ganap na kapangyarihan. Dahan-dahang hinubad ni Ayane ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon bago ito dahan-dahang bitawan sa loob ng baso ng pulang alak na hawak ni Mateo kanina. Ang tunog ng ginto na tumama sa ilalim ng baso ay tila ang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Wala ka ng asawa, Mateo, at wala ka na ring dangal. Ang huling hirit ni Ayane, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaang ngayon lang niya naramdaman. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay humahalik sa mga salamin ng bulwagan. Nagbibigay ng isang seryosong kulay sa gabi ng parangal. Sa harap ng lahat, kinabitan ng posa si Mateo. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga kamay ay naging musika sa pandinig ng lahat ng mga taong kanyang niloko. Mateo Valeriano, you are under arrest for arson, attempted murder, and qualified theft. Ang mariing sabi ng pulis. Habang hinihila palabas si Mateo na nagsisigaw at nagmamakaawa, at si Rhea na kinaladkad din ng mga awtoridad, na natiling nakatayo si Ayane sa entablado. Tumingin siya kay Julian na nagbigay sa kanya ng isang maliit na ngiti ng tagumpay. Ramdam ni Ayane ang biglang paggaan ng kanyang dibdib. Tila ba ang usok na matagal nang nakabara sa kanyang hininga ay tuluyan ng napawi ng sariwang hangin ng gabi. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili. Matapos makuha ang hustisya, ano ang itatayo ni Ayane mula sa mga abo ng kanyang nakaraan? At sino ang misteryosong lalaking kumuha ng larawan ni Ayane mula sa malayo habang nagaganap ang lahat ng ito? Ang bawat luhang ipinapatak mo ngayon ay hindi dahil sa pagsisisi,
kundi dahil sa takot na wala ka ng matitirang anino na masisilungan sa buhay ko. Ang tinig ni Ayane ay kasing lamig ng hangin sa madaling araw habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyon na dati niyang itinuring na kulungan. Wala na ang ingay ng mga panauhin, wala na ang kislap ng mga chandelier. Ang tanging natitira ay ang mahahabang anino sa dingding at ang amoy ng kape na hindi na mainit. Sa harap niya, sa malamig na sahig na marmol, ay nakaluhod si Doña Elena. Ang matanda na dati ay kasing tayog ng tore sa kayabangan, ay tila isang tuyot na dahon na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang bawat hikbi ni Elena ay tila isang gasgas na plaka sa pandinig ni Ayane. Pinapanood niya ang kanyang biyenan na humawak sa laylayan ng kanyang gown. Ang mga kamay nito na dati ay mabilis manampal ay ngayon ay puno ng panginginig. Ayane, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo si Mateo. Ang paos na pagsamo ni Elena. Anak mo pa rin siya sa turing, di ba? Huwag mo siyang hayaang mabulok sa kulungan. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Huwag mo lang kaming talikuran. Dahan-dahang binawi ni Ayane ang kanyang damit mula sa maruruming kamay ng matanda. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang mga muebles na binili gamit ang pawis ng kanyang mga magulang, ang mga painting na hindi man lang pinahalagahan ng pamilya Valeriano. Ang lahat ng ito ay hindi inyo para ibalik sa akin, Elena. Ang mariing sabi ni Ayane, ang boses ay puno ng pait na ngayon ay naging matikas na kapangyarihan. Ang bawat hibla ng kurtina, ang bawat piraso ng pilak sa lamesang ito ay pag-aari ko. Kinuha niyo ito sa akin habang ako ay nag-aagaw buhay. At ngayon ay hihingi kayo ng awa? Inilabas ni Ayane ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa nang walang ingay. Narito ang mga papeles ng foreclosure, ang bahay na ito, ang mga lupain sa probinsya, at ang lahat ng bank accounts na nakapangalan sa inyo ay selyado na ng korte. Bukas na bukas din. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito. Nanlumo si Elena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan. Ayane, maawa ka naman sa matanda. Naawa ba kayo sa akin noong itinapon niyo ako sa bodega? Ang balik na tanong ni Ayane, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo sa kabila ng emosyon. Naawa ba kayo noong hinayaan niyong magtrabaho ako sa kusina habang dumadaloy ang dugo sa aking mga sugat? Ang awa ay para sa mga biktima, Elena, hindi para sa mga mapagsamantala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng telebisyon sa sulok ay bumasag sa tensyon. Isang mabilis na balita ang bumulaga sa screen, ang pag-aresto kay Rhea sa airport. Nakita ni Ayane ang kanyang karibal na nakapunas ang makeup, kinaladkad ng mga pulis habang nagsisigaw. Ngunit ang mas masakit na bahagi ng balita ay ang paglantad na si Rhea ay niloko rin ng kanyang sariling lihim na kasintahan na si AV, ang lalaking nagngangalang Antonio Villarreal na siyang kumuha ng lahat ng pera ni Rhea bago ito nakatakas. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na sumagasag sa lahat ng pangarap ng mga nagtaksil sa kanya. Napansin ni Ayane ang isang maliit na detalye sa screen. Isang gintong kwintas na suot ni Rhea habang inaaresto. Iyon ang kwintas na nakita niya sa lumang gamit ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Si Rhea sa kanyang kasakiman ay naging biktima rin ng sarili niyang laro. Isang sandali kung saan naramdaman ni Ayane ang bigat ng hustisya sa kanyang mga kamay. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na piraso ng papel, isang one-way bus ticket patungo sa pinakamalayong probinsya, ang lugar kung saan nanggaling si Elena bago ito nagpanggap na isang mayamang donya. Heto, ang sabi ni Ayane habang iniaabot ang ticket. Iyan ang huling tulong na ibibigay ko sa inyo. Bumalik kayo kung saan kayo nagsimula. Doon niyo pagnilayan ang lahat ng kasalanang ginawa niyo sa akin
at sa pamilya ko. Hindi na hinintay ni Ayane ang sagot ng matanda. Tumalikod siya at naglakad patungo sa malaking pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang mga paa. Habang binubuksan niya ang pinto, ang sariwang hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha, tila isang pagbati mula sa isang bagong simula. Naisara ni Ayane ang pinto nang may sapat na lakas para iparamdam na tapos na ang yugtong iyon ng kanyang buhay. Ngunit sa paglabas niya sa gate, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pangakong hindi kailangan ng salita. "Handa ka na ba, Ayane?" Ang mahinang tanong ng doktor. Tumango si Ayane at sumakay sa sasakyan. Ngunit habang umaandar sila palayo, isang tunog ng notification mula sa kanyang bagong cellphone ang bumasag sa katahimikan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nabasa niya. "Hindi pa tapos ang lahat, Ayane. Ang apoy na sinimulan mo ay may mga huling baga pang natitira." Naramdaman ni Ayane ang isang kakaibang kilabot. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At ano ang kaugnayan nito sa nawawalang piraso ng ebidensya tungkol sa tunay na dahilan ng sunog na hindi pa rin niya ganap na nabubunyag? "Ayane, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakapaglabas sa akin dito. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Nagawa ko lang ang lahat dahil sa pananakot ni Rhea." Ang tinig ni Mateo ay nanginginig at puno ng pagsamo habang umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at masikip na silid ng dalaw sa kulungan. Wala na ang kislap ng kanyang mga medalya. Wala na ang unipormeng kasing tikas ng kanyang kayabangan. Nakasuot siya ng kulay orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang muka ay balot ng balbas at ang kanyang mga mata ay lubog sa puyat at takot. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagtatangka na muling makuha ang tiwala ng babaeng dati niyang tinalikuran sa gitna ng apoy. Nakaupo si Ayane sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan niya ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa halip na sakit o galit, isang malalim na kawalan ng nararamdaman ang bumalot sa kanya. Para siyang tumitingin sa isang estranghero na hindi na kailanman magkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. Ang bawat hininga ni Ayane sa loob ng silid na yon ay tila paghigop ng malamig at malansang hangin, ngunit hindi siya natinag. "Huwag mong gamitin ang pangalan ng pag-ibig para linisin ang iyong mga kasalanan, Mateo." Ang mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Ayane. "Hindi ka natatakot dahil nawala ako sa'yo. Natatakot ka dahil wala ka ng biktima na maaari mong tapakan para manatiling mataas ang tingin mo sa sarili mo." Yumuko si Mateo at nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang eksenang dati ay sapat na para palambutin ang puso ni Ayane. Ngunit ngayon ay tila isang masamang palabas na lamang sa kanyang paningin. Sabi ni Mateo, si Rhea ang nagplano ng lahat, na tinakot siya nito na sisirain ang kanyang career kung hindi siya susunod. Ang bawat sisi ay ibinabato niya sa ibang tao. Hindi pa rin kayang tanggapin ang sariling pananagutan. Dahan-dahang inilabas ni Ayane ang isang folder mula sa kanyang bag. Ipinasok niya ito sa maliit na siwang sa ilalim ng salamin. "Narito ang mga papeles para sa ating annulment, Mateo. Pinirmahan ko na ang lahat. Ang kailangan ko na lang ay ang iyong pirma para tuluyan ng maputol ang huling kadenang nag-uugnay sa atin." Nanlaki ang mga mata ni Mateo habang tinititigan ang mga dokumento. "Ayane, please. Huwag mong gawin ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Pangako." Namatay na ang pagkakataong yon, kasabay ng paghinto ng hininga ko sa loob ng simbahan. Ang mariing tugon ni Ayane. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay.
Ang mga kamay na may mga peklat mula sa sunog, ang mga kamay na ngayon ay hindi na nanginginig. Ang sandali kung saan naramdaman niya ang tunay na kalayaan, hindi dahil sa nakulong si Mateo, kundi dahil wala na itong kapangyarihan na saktan ang kanyang damdamin. Sa huling sandali bago siya tumayo, naalala ni Ayane ang mensaheng natanggap niya kagabi. Ang pangalang Avi na tila isang aninong sumusunod sa kanya. Bago ako umalis, Mateo, sino si Antonio Villarreal? Sino si Avi sa buhay mo at ni Rhea? Biglang natigil ang pag-iyak ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mas maputla pa kaysa sa pader ng kulungan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng takot na hindi pa nakikita ni Ayane noon. Isang takot na tila mas matindi pa kaysa sa takot niya sa habang buhay na pagkabilanggo. Huwag mong hahanapin ang lalaking iyon, Ayane. Ang pabulong na babala ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Si Antonio, siya ang tunay na apoy na hindi mo kayang apulahin. Kung alam mo lang kung ano ang tunay na dahilan kung bakit kailangan naming makuha ang mana mo, mas pipiliin mo pang manatili sa loob ng sunog kaysa makaharap siya. Naramdaman ni Ayane ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ang tunog ng buzzer na hudyat ng pagtatapos ng dalaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang babala mula sa tadhana. Tumayo si Ayane at tumalikod. Iniwan si Mateo na nagsisigaw sa likuran ng salamin. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang naghihintay ng ngiti ni Julian. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat salita ni Mateo ay tila isang bagong palaisipan. Sino ang misteryosong lalaking ito na kinatatakutan maging ng kanyang sariling asawa? At ano ang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mana na naging mitya ng lahat ng trahedyang ito? Ang bawat hakbang ni Ayane patungo sa sasakyan ay tila isang pagtapak sa isang bagong landas na puno ng panganib. Ang akala niyang pagtatapos ay tila simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Minsan, ang pinakamalalim na peklat ay hindi ang mga nakikita sa balat, kundi ang mga nakatago sa ilalim ng bawat ngiting pilit nating ipinapakita sa mundo. Ang bawat salitang iyon ay tila isang banayad na haplos sa diwa ni Ayane habang maingat niyang inaayos ang benda ng isang batang babae sa loob ng charity clinic na kanyang itinatag. Sa loob ng maliit na silid na ito, na puno ng amoy ng malinis na gasa at lavender oil, natagpuan ni Ayane ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman na ibigay sa kanya ng marangyang mansyon ng mga Valeriano. Pinagmamasdan niya ang sariling mga kamay, ang mga daliring may mga bakas ng paso na ngayon ay ginagamit niya para magbigay ng pag-asa sa mga katulad niyang biktima ng apoy. Ang bawat haplos niya sa bata ay tila isang panalangin, isang pagpapatunay na may buhay pa matapos ang isang malaking trahedya. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ni Ayane at hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang bango ng kape at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ni Julian ay sapat na para magdala ng isang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Lumapit ang doktor. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa mahabang oras sa ospital, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling maliwanag tuwing nakatingin kay Ayane. Ayane, kailangan mo ring magpahinga. Kanina ka pa rito, baka nakakalimutan mong pasyente ka pa rin sa paningin ko. Ang biro ni Julian habang inilalapag ang 2 tasa ng kape sa mesa. Ngumiti ng bahagya si Ayane at dahan-dahang inayos ang kanyang bandana. Ayos lang ako, Julian. Sa bawat batang natutulungan ko, pakiramdam ko ay unti-unting naghihilom ang mga sugat na hindi nakikita ng doktor. Salamat sa laging pagpunta rito. Naupo si Julian sa kanyang tabi. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang. Sa loob ng maraming buwan, nanatili si Julian sa anino ni Ayane. Hindi nagmamadali, hindi namimilit, at lalong hindi nagtatanong
tungkol sa nakaraan kung hindi ito handang ibahagi ng babae. Siya ang naging pader na sumasangga sa mga gabing nanunumbalik ang takot ni Ayane sa apoy. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Ayane, ang kamay na punong-puno ng mga peklat na dati ay ikinahihiya ni Ayane at pilit na itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Sa halip na matakot o madiri, tinitigan ni Julian ang bawat marka ng may matinding paggalang. Isang sandali ng ganap na pagtanggap. Alam mo, Ayane, ang mga peklat na ito ay hindi kapangitan. Ang mahinang bulong ni Julian, ang boses ay puno ng emosyon. Ito ay mga medalya ng iyong katapangan. Sinasabi nito sa mundo na dumaan ka sa impyerno, ngunit lumabas kang mas matatag. Dahan-dahang inilapit ni Julian ang kamay ni Ayane sa kanyang mga labi at iginawa doon ang isang banayad na halik. Sa mata ko, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Hindi dahil sa iyong balat, kundi dahil sa ningning ng iyong kaluluwa na hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Naramdaman ni Ayane ang isang matinding init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng kilig na hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Ang bawat pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila dahan-dahang gumuho sa tindi ng katapatan ng lalaking nasa harap niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing handa na siyang muling magtiwala. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng saya at kaba. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-iibigan ay biglang binuwag ng pagdating ng isang nurse na may dalang isang sobre. Mama Yane, may nag-iwan po nito sa front desk. Galing daw po sa correctional facility. Para sa inyo lang daw po. Nanlamig ang mga daliri ni Ayane nang abutin ng sobre. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Maliit, mabulaklak at puno ng kayabangan. Kay Rhea. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang lason na muling kumakalat sa kanyang sistema. Ayane, ang panimula ng sulat. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakulong kami? Masyado kang naging kampante sa piling ng doktor mo. Hindi si Mateo ang dapat mong katakutan, kundi ang taong nag-utos sa aming sunugin ka. Si Antonio Villarreal ay hindi lang basta kasosyo. Siya ang taong kumuha sa akin noong bata pa ako. Ang taong matagal nang naghihintay na makuha ang huling bahagi ng iyong mana. Ang piraso ng lupang pinagtataguan ng lihim ng iyong ama. Mag-ingat ka dahil hindi siya titigil hanggat hindi ka nagiging abo tulad ng iyong mga magulang. Nabitawan ni Ayane ang sulat. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang na akala niya ay isang aksidente lamang noong bata siya ay muling nabuksan na parang isang sariwang sugat. Ang bawat sakripisyo ni na Mateo at Rhea ay bahagi lang pala ng isang mas malaki at mas madilim na sabuatan na pinamumunuan ng isang lalaking hindi pa niya nakikita. Tumingin si Ayane sa labas ng bintana, kung saan ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng isang kulay kahel na langit. Kulay na masyadong nakakaalala sa apoy. Sa gitna ng kanyang bagong nahanap na pag-ibig, isang panibagong bagyo ang namumuo sa abot-tanaw. Sino ba talaga si Antonio Villarreal? At bakit tila ang buong buhay ni Ayane ay sadyang itinakdang magtapos sa gitna ng mga nagbabagang baga? Naramdaman ni Ayane ang muling paghaplos ni Julian sa kanyang balikat, isang paalala na hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Magagawa kaya niyang protektahan ang mga taong mahal niya kung ang kalaban niya ay isang aninong matagal nang naghihintay sa dilim? Ang bawat abo na isinabog ng hangin ay hindi natanda ng kamatayan, kundi ang huling pamamaalam sa isang kahapon na wala ng kapangyarihang saktan ako. Ang boses ni Ayane ay kasing tatag ng mga punong nakatayo sa lupain ng kanyang mga magulang. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na damuhan sa probinsya, ang lugar na tinukoy sa sulat ni Rhea. Kasama niya si Julian
na ang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa sa gitna ng namumuong bagyo ng katotohanan. Ang bango ng basang lupa at ang mahinang ihip ng hangin ay nagdala ng mga alaala ng kanyang kabataan, bago pa man naging mitya ng trahedya ang kanyang pangalan. Sa harap nila, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, ay may isang lalaking naghihintay. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting barong. Ang kanyang buhok ay pilak na sa katandaan at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang lawin. Si Antonio Villarreal. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tanging ang isang nakakangilabot na ngiti na tila nagsasabing hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Ayane, kawangis na kawangis mo ang iyong ina. Ang simula ni Antonio, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kapangyarihan. Sayang lang at kailangan nating humantong sa ganito. Kung ibinigay mo lang sana ang titulo ng lupang ito noon pa, hindi na kailangan pang dumanas ng matinding hirap sina Mateo at Rhea para sa akin. Nanatiling nakatayo si Ayane. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakakuyom sa kanyang gilid. Ang lupang ito ay hindi lang basta lupa, Antonio. Ito ang libingan ng mga lihim mo. Alam ko na ang lahat, ang tungkol sa ilegal na pagmimina sa ilalim ng lupang ito na nalaman ng aking ama at ang sadyang pagsunog mo sa aming bahay noong bata pa ako para patahimikin sila. Isang mapait na tawa ang naging sagot ni Antonio. Alam mo na pala. Pero anong magagawa mo? Hawak ko ang batas, hawak ko ang mga tao. Ang bawat ebidensya ay naging abo na kasabay ng simbahan niyo ni Mateo. Walang makakapagpatunay na may kinalaman ako sa lahat. Dahan-dahan kinuha ni Ayane ang gintong lighter na may inisyal na AV mula sa kanyang bulsa. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng sikat ng araw bago ito itinaas ng mataas. Nagkakamali ka, Antonio. Ang lighter na ito na ibinigay mo kay Rhea para itago ay hindi lang basta gamit. Sa loob nito ay may isang maliit na micro SD card na naglalaman ng mga transaksyon mo sa mga iligal na kumpanya. Isang ebidensyang itinago ni Rhea bilang paniguro laban sa iyo. Akala niya ay magagamit niya ito para saktan ako, pero ito ang naging susi para tuluyan kang maubos. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit at takot. Ibigay mo sa akin yan. Ang sigaw niya habang nagtatangkang lumapit, ngunit mabilis na humarang si Julian sa harap ni Ayane. Ang kanyang tindig ay puno ng babala. Huli na ang lahat, Antonio. Ang mariing sabi ni Julian. Ang lahat ng dokumento ay nasa kamay na ng National Bureau of Investigation bago pa kami pumunta rito. Ang bawat biktima mo, mula sa mga magulang ni Ayane hanggang sa mga taong namatay sa mga sunog na iniutos mo, ay makakamit na ang hustisya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang gumapang sa makipot na daan patungo sa bukid. Ang mga asul at pulang ilaw ay humahalik sa berdeng dahon ng mga puno, tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Nakita ni Ayane kung paano manghina ang tuhod ng lalaking matagal nang naghahari-harian sa kanilang buhay. Ang pagkakaposas kay Antonio ay naging huling tunog ng bakal na narinig ni Ayane sa kanyang paglalakbay patungo sa kalayaan. Isang sandali ng ganap na pagtatagumpay kung saan naramdaman ni Ayane na ang bawat peklat sa kanyang katawan ay dahan-dahang nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin siya sa langit. Ang kulay ng dapit hapon ay hindi na kulay ng apoy, kundi kulay ng isang bagong umaga. Naramdaman niya ang kamay ni Julian na humawak sa kanyang kamay, isang hawak na matatag, puno ng pangako, at higit sa lahat, puno ng tunay na pagmamahal. Tapos na, Ayane. Malaya ka na. Ang mahinang bulong ni Julian sa kanyang tabi. Tumango si Ayane. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat.
Tiningnan niya ang lupain ng kanyang mga magulang na ngayon ay malaya na sa anumang anino ng kasamaan. Ang bawat punong itinanim ng kanyang ama ay tila kumakaway sa kanya, isang pagbati mula sa kabilang buhay. Sa pag-alis ng mga pulis kasama ang huling kriminal sa kanyang buhay, naiwan si Ayane at Julian sa gitna ng katahimikan ng bukid. Ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang bulong ng hangin ay tila isang himig ng tagumpay. Wala nang kailangang sabihin dahil ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sapat na para ipahayag ang kagalakan ng isang bagong simula. Ang bawat hakbang ni Ayane palayo sa punong nara ay tila isang pagtapak sa isang bagong mundo. Isang mundong wala ng usok, wala ng takot, at higit sa lahat, wala ng kasinungalingan. Ang apoy na muntik nang pumatay sa kanya ay siya ring nagbigay sa kanya ng lakas para mahanap ang kanyang tunay na sarili. At sa piling ni Julian, alam ni Ayane na ang bawat sugat ay magiging isang magandang kwento ng pagbangon na hindi kailanman malilimutan. Isang taon na ang lumipas mula nang huling tikman ng aking balat ang bagsik ng apoy at mula nang huling lamunin ng usok ang aking mga pangarap. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan na malayo sa ingay at dumi ng lungsod, tanging ang amoy ng mga bagong bukad na bulaklak at ang sariwang simoy ng hangin ang aking nalalanghap. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa aking mga braso at sa unang pagkakataon, hindi ko na itinatago ang mga peklat na iniwan ng trahedya. Ang bawat guhit ng paso sa aking balat ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga pilat ng isang mandirigma na dumaan sa impyerno at piniling bumalik ng mas matatag. Minsan, sumasagi pa rin sa aking isipan ang mukha ni na Mateo, Rhea at Doña Elena. Ngunit ang sakit na dati ay tila isang bukas na sugat ay naging isang malayo at malabong alaala na lamang. Nabalitaan ko na si Mateo ay nabulok na sa loob ng bilangguan. Kinalimutan ng mundong dati ay sumasamba sa kanya bilang bayani. Si Rhea naman ay patuloy na nagdurusa sa karma ng kanyang sariling kasakiman, habang ang matandang si Elena ay nananatiling nag-iisa sa probinsya, pinagsisisihan ng bawat sandaling pinili niyang maging malupit sa halip na maging isang tunay na ina. Hindi ko na sila kinamumuhian dahil ang puot ay isang uri rin ng pagkakagapos at ang aking puso ay wala ng puwang para sa mga taong naging bahagi lamang ng aking madilim na kahapon. Dahan-dahang lumabas si Julian mula sa loob ng bahay, may dalang isang mainit na tasa ng tsaa. Hindi siya nagsalita, sa halip ay tumayo lang siya sa aking tabi at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-iingat at respeto, isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita o mga pangakong nakasulat sa hangin. Sa piling niya, natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o katanyagan, kundi sa katahimikan ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tahanan. Iniisip mo pa ba sila? Ang mahinang tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na musika sa gitna ng katahimikan ng umaga. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi na, Julian. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas na naghihintay sa atin. Napagtanto ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit na idinulot nila, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa kapangyarihan nilang saktan pa ako. Ang pagpapatawad ay para sa akin, hindi para sa kanila. Ito ang huling yugto ng aking paglalakbay. Ang Ayane na biktima ng apoy ay tuluyan ng pumanaw, at ang muling nabuhay ay isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili ng higit sa ano paman. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging dilig para sa mga bagong pangarap na ngayon ay namumukadkad na. Ang aming charity clinic ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga taong nawalan na ng pag-asa. At sa bawat ngiting nakikita ko sa aking mga pasyente, nararamdaman ko ang ganap na paghilom ng aking sariling puso. Hinawakan ni Julian ang aking kamay.
Ang aming mga daliri ay nagdaup. Nang may matinding katapatan, handa ka na ba sa ating susunod na simula, Ayane? Tumango ako at sumandal sa kanyang balikat habang pinagmamasdan namin ang ganap na pagsikat ng araw. Handang-handa na, Julian. Dahil ngayon, alam ko na ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang apoy ay tapos na at ang natitira na lamang ay ang liwanag ng isang bagong umaga na hinding-hindi na muling magdidilim. Sa huling sandali ng katahimikan, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang kwento ng aking buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang awit ng muling pagkabuhay. Mula sa mga abo ng pagtataksil, sumibol ang isang pag-ibig na tapat at isang pagkataong walang kinakatakutan. Ang bawat peklat ay naging bahagi ng aking kagandahan at ang bawat sakit ay naging tulay patungo sa aking tunay na kaligayahan. Wala nang kailangang patunayan dahil ang aking pananatiling nakatayo at maligaya ay ang pinakamatamis na tagumpay sa lahat.